pag-usapan na natin yung medyo masaya na po. Ano? Medyo out of this world po kasi yung mga pinagsasabi ng ating Vice Presidente. Dumako ho tayo dito sa medyo masaya, mga bossing. O eto ha. Events O, sa probinsya. naku. Mga DDS. Wait lang. Adjust tayo. Mga DDS, ganito yung gusto nyo mangyari, ano? No? Yung kayo ang maging kakampi ng mga kakamping. Di ba? Oh, kaso hindi. Mas mukhang malapit sa katotohanan na magkaroon ng unit team na pink at red kesa po doon sa green at pink. Oh, pakinggan ho natin at panoorin mga kababayan. Masaya po ang presidente, ha? Masaya po ang presidente, mga kababayan. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Francis Chis Escudero sa ginawang hakbang nito na anyay political reconciliation. Yan pong reconciliation, mga kababayan, isa lang po sa pagpapatunay na talagang yung inumpisahan po, no? Yung inumpisahan pong unity team na sinasabi o pagkakaisa ng ating bansa, mga bossing, talagang isinasapuso po ng ating presidente. Alam niyo po, matagal na po, mga kababayan, na talagang hindi okay, no? Ang mga Marcoses at yung mga kakamping. Oh. Pero eto po, mga bossing, open, no? Sa lahat. Open sa pagkakaisa para po sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, ako mas hanga ako dun sa mga kakamping no? Sila talagang todo yung pakikipagbardagulan sa atin nung panahon ng eleksyon. Pero nung tapos na po yung eleksyon, huminto. Huminto. Pagkatapos mga kababayan, inantabayanan lang ang Pangulo. Ano ba gagawin nitong si Marcos? Tingnan nga natin. Wait lang. Saglit lang. Pumapalag sa West Philippines si Marcos Jr. Tahimik lang po ang kakamping. Ipinaglalaban ni Marcos Jr. yung yung West Philippines Sea. Pinapaimbestigahan ni Marcos Jr. Yung mga lumabag sa karapatang pantao. Mga bandang huli na. Okay pala ang ginagawa ng ating presidente. Ngayon po, mga kababayan, makikita mo yung mga kakamping. Ako ay kakamping, pero sinusuportahan ko ang Presidente Marcos. Yan po ang tunay na para sa bayan, ang hangarin po. Pati daw yung Pogo, di ba? Tama nga naman, no? Kasi po, ang nakikita ko na unang mga nagko-content na ayaw po sa Pogo, mga kababayan, si Kristan. Kakamping po yun. Ngayon, medyo, pinahinto ni Marcos Jr. yung Pogo. 6 months na lang sila. Sumuporta po sila sa Pangulo. Hindi yung tipong, ayoko yung presidente na yan Gusto kong presidente, si BP Sara Siraan natin. Maniwala tayo doon sa pabangag-bangag na sinasabi nila Maharlika para mapabagsak natin si Bongbong Marcos. Hindi po maganda yon, no? Kaya ako po humahanga sa mga kakamping, mga bossing, kasi susuporta sila pag dapat suportahan, no? Magsasalita sila o hindi sila mag-agree kung hindi dapat mag-agree. Yun po ang maganda sa kanila. Yung kabila, mga bossing, mapapakamot ka na lang sa ulo sumisigaw kayo ng bangag. Asan ang inyong ebidensya? Ito AI. Ito pinakita ni Roque, AI. Sumisinghot daw po. Walang mga mapakitang ebidensya. So ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Gawa-gawa lang para masira ang presidente. Kaya naman po, mga bossing, hindi po natin masisisi yung mga leader at naging leader ng ating bansa na, okay yata na mag-reconcile na kay Pangulong Bongbong Marcos at magkaisa tayo. Tingnan nyo Tinutukoy ni Pangulong Marcos ay ang nangyaring pagtatagpo nila dating Vice President Leni Robredo sa isang event sa probinsya ng Sorsogon kahapon. Si Robredo ay kabilang sa nakalaban ni PBBM sa 2022 presidential election. Ayun, nagkamay si Bam Aquino.
Naging maigpit din silang magkalaban sa vice presidency noong 2016 elections kung saan inakusahan ni PBBM si Robredo ng pandaraya matapos itong manalo bilang ikalawang pangulo ng bansa. Pero ngayon, okay na. No? Peace on earth, sabi ni Nestor Mandana. Sabi ni Len Kalinsky, galit si Sara kay PBBM dahil nakipagkamay sa Pinklawan. Selos umatake kay Sara, nasiraan na ng ulo. Yung kanila kasi patago no? Hindi natin alam kung ano yung katotohanan doon sa kanila. Yung iba sinasabi, walang politika. Maniniwala ka ba doon? Biglaang pagkikita? No? Sabi nung kampo ni BP, dating Vice Presidente Leni Robredo, papunta na sa bahay. Pero wala, hindi na kami makatanggap kasi pupunta na sa bahay. Di ba? Sa kanyang pambungad na pananalita sa ceremonial signing ng Aral Law sa Malacanang, nagpahayag ng pagkatuwa ang Pangulo sa nangyari. Senate President Chis Escudero, and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Ay, saglit lang. So, ito yung naging banat ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pinansin. Hindi pinansin yung napakahaba na press conference ng ating Vice Presidente. Well done. I'm so happy you did that. Naku, lalo hong magagalit yung mga yan. Alam niyo po yung mautog nila, mga bossing? Yung mga mautog po nila, mga bossing, ha? Kaya po nanggagalaiti yung mga yan Kasi hindi ho pinapansin No? Hindi po pinapansin ng ating presidente. Wala, ayun. Sigaw kami ng sigaw, patayo pa kami ng patayo ng stage dito. Si Kibuloy nagpasama pa nung mga niya, Kojik member niya, tapos hindi nyo kami papansinin dito. Hanggang ngayon, wala pa ding nagpa-hair follicle test. Lalo hong maaasar yung mga yan. Tapos ngayon, PBBM, ako, Vice Presidente, nagkaroon ako ng napakahabang press conference na very lunatic ways. Tapos ngayon, wala kang sagot sa aking mga sinabi. Yari. Yari na. Lalong mabubwisit yan. Di ba? Ay, Diyos ko, Lord. Walang mga ebidensya, puro lang ho paninira. Masaya po ang ating presidente na nagkaayos na silang dalawa ni BP. Ano po ang kasunod niyan, mga kababayan? Lalo pong pagsuporta ni BP Leni, lalo pong pagsuporta ni Bam Aquino sa ating presidente. Kapag ka po ganun, mga kababayan, na sumusuporta po at iginagalang, nirerespeto ang ating ang leader, no? Marapat naman po na irespeto doon po natin sila. Tignan natin yung mga track record nila. Kasi ako aminan tayo. Hindi ako, doon sa 12 ng Malacanang na mga senador, hindi ko ibobote lahat yun. Meron lang ako mga napipisil doon na iba, mga kababayan. Hindi ko iboboto lahat yun. Ako ngayon, kasi nabiktima na ho tayo niyan dati. Robin Padilla. Ngayon, kalaban na ho, di ba? Si Roque, ngayon, nagtatago. Kung ano-ano pinagsasabi po yan sa presidente natin. Sino pa? Ang isang hindi ko makalimutan, Loren Legarda. Nagulat na lang ako, biglang naging taga-bundok yung mga kanyang pinagsasabi ho. Kung sakali, magre-elect si Loren Legarda, ekis sa akin yun. No? Ganun ho, mga kababayan. So ngayon, titingin ako doon sa mga ibang tumatakbo. Kung tatakbo nga lang ho si Risa Ontiveros, mga kababayan. Kung tatakbo ho, mga kababayan, si Risa Ontiveros bilang senador, hindi, kakapanalo lang. Kung re-electionist po si Risa, isasama ko po yan sa balota ko. Bakit? Nakikita ko maganda ang trabaho maayos yung ginagawa Ano po ba ang nakikita natin, no? Na naitutulong noong kanyang mga hearing sa Senado po, mga kababayan. Biruin mo,
makita natin, matunghayan natin, matuklasan natin na isang bayan sa Pilipinas, hindi Pilipino ang nagpapatakbo. Chekwa ang nagpapatakbo. Nakikita natin, natunghayan natin kung ano ang mga nangyayari sa loob ng Pogo. Oh, malaking bagay ho yan, mga kababayan, sa ating bansa. Kaya kung re-electionist si Senadora Risa Ontiveros, isasama ko yan, mga bossing. No? Isasama ko yan. Hindi na uso yung straight natin ton 12. Makikita mo yung iba dun. Yung iba dun, parang pabudots na lang ho eh.